Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Rugal na napalabas noong 2020. Ito ay patungkol sa isang mukhang nerd na lalaki na napagtripa ng mga gangster at binulag ang isang mata niya, pero dahil sa ginawa nilang yon ay nangako sa sarili niya na maghihiganti siya sa pinaka-brutal na paraan. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang serye sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang pulis na nagngangalang Kang Ki-bum na bumili ng mga bulaklak upang ipagdiwang ang kanyang unang anibersaryo ng kasal kasama ang kanyang asawa. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang bumukas ang pinto at nag-alala siya. Pumasok siya sa loob at nakita niya ang asawa sa sahig. Pagkatapos ay sinugod siya ng isang nakamaskara mula sa likuran. Sinubukan ni Ki-bum na lumaban, ngunit hindi nagawa dahil napakaraming umaatake. Natalo siya sa laban, at hindi lamang nila pinatay ang kanyang asawa, ngunit binulag din siya. Ang dapat sana ay isang masayang araw ay naging pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Nagsimula ang lahat ng ito 2 buwan na ang nakalipas, noong pinoprotektahan ni Ki-bum at ang kanyang koponan ang mga saksi ng mga pagpatay ng kriminal na organisasyon ng Argos. Naging maayos ang lahat hanggang sa lumitaw ang mga mersenaryo at kontrolado ang sitwasyon. Naramdaman ni Ki-bum na may sira at umakyat sa gate para tingnan. Gaya ng inaasahan, may naghihintay ng mga mamamatay tao, at inatake nila siya. Nagawa niyang talunin ng 2 sa kanila, ngunit huli na ang lahat. Ang mga saksi ay kinuha ni Secretary Wandoko, na walang pusong pumatay sa lahat. Pagkatapos ay itinapon nila ang mga bangkay sa isang lawa. Nabigo ang misyon ni Ki-bum, at hindi nakaligtas ang kanyang koponan. Kuyongdak nakalusot ang mastermind sa korte dahil wala na ang mga testigo. Si Ki-bum, na nasaktan sa pagkawala ng kanyang pamilya at koponan, ay hindi napigilan ng kanyang galit at sinuntok si Yongdak sa isa sa kanyang mga kaganapan. Kahit na hindi nila mahanap ang mga bangkay, inakusahan niya siya ng mga pagpatay. Pinigilan siya ni Dokho at nakontrol muli, ngunit humantong ito sa mas maraming problema para kay Ki-bum. Hinarap niya ang pagpuna sa pag-atake sa isang inosenteng lalaki sa korte, at kalaunan ay inatake siya at ang kanyang asawa sa anibersaryo ng kanilang kasal. Pagkatapos ay nagbabago ang eksena. Si Ki-bum ay nasa ospital, ngunit iniisip ng mga tao na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Siya ay may operasyon, ngunit ito ay nagpapabulag sa kanya, na labis siyang nalungkot at nagagalit. Habang nasa ospital, isang lalaking nagngangalang Choi Kun-chol ang nakipag-usap kay Ki-bum, at sinabi sa kanya na walang patunay na nag-uugnay sa pagpatay sa kanyang asawa kay Argos, ang mga masasamang tao. Sinabi ni Ki-bum na nakalusot si Argos dahil hindi nakarating sa korte ang mga testigo. Binigyan ni Kun-chol si Ki-bum ng earpiece at ipinadala siya sa kulungan. Maaari silang makipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng earpiece, at makikita ni Kun-chol si Ki-bum sa isang screen. Sinabihan niya si Ki-bum na matutong maglakad sa isang espesyal na paraan. Sa una, walang tiwala si Ki-bum kay Kun-chol, ngunit wala siyang pagpipilian, kaya sinusunod niya ang mga tagubilin. Magaling siyang maglakad, ngunit pagkatapos ay sinabuyan siya ng isang gwardya ng pepper spray, at nauwi siya sa ospital muli. Habang nasa ospital, sinubukan ng isang nabigyan ng nakamamatay na iniksyon si Ki-bum, ngunit tinulungan siya ni Kun-chol na pigilan ang tumakas si Ki-bum sa kanyang silid at sinubukang makalayo sa ospital. Pinipigilan siya ng ilang masamang tao mula sa Argo. Ngunit pagkatapos ay dumating ang mga pulis at may away. Nakatakas ang Ki-bum, ngunit natama ng ambulansya at namatay. Bago pa siya maisakay ng masasamang tao sa ambulansya, 2 taong ipinadala ni Kun-chol ang dumating at lumaban sa mga masasamang tao para iligtas si Ki-bum. Nagising siya sa isang inabandonang ospital, at sinabi sa kanya ni Kun-chol na siya ang punong komisyoner ng pulisya. Sinabi niya na ang mga kawani ng ospital ay kinidnap ni Argos. Nag-aalok ang Kun-chol kay Ki-bum ng pagkakataong magsimulang muli. Idedeklara siyang patay, at sasailalim siya sa operasyon para makakita muli. Bilang kapalit, kailangan niyang makipagtulungan kay Kun-chol para mapabagsak si Argos. Pumayag si Ki-bum at nagpa-opera siya sa mata. Si Dr. O ay gumagawa ng operasyon at ito ay gumagana. Nakikita na naman ni Ki-bum. Pumunta siya sa punong tanggapan ng Rugal kasama si Kun-chol at ang iba pang pangkat. Sa bagong lugar na ito, nakilala ni Ki-bum ang kanyang kasamahan na si Mina nang hindi inaasahan. Pareho nilang napagtanto na hindi nila kayang protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay noon, ngunit ngayon ay may pagkakataon na silang makamit ang hustisya laban sa mga nanakit sa kanila. Samantala, nalaman ni Dokko na si Ki-bum ay idineklara na patay pagkatapos ng pag-atake sa ospital, kahit na hindi nila nakita ang kanyang katawan. Sa isang pulong, sinabi ni Yongdak na papasok siya sa politika, at gusto niyang pakasalan ang kanyang kasintahang si Lee Won.
Gustong tugunan ni Kibam ang mga pumatay sa kanyang asawa, ngunit sinabihan siya ni Kunkol na tumutok sa kanyang pagsasanay at makibagay sa kanyang mga bagong mata. Kinausap ni Kibam si Guangchol para sa payo kung paano makakuha ng pagkilala sa Rugal. Sinabihan siya ni Guangchol na harapin si Mina at pagkatapos ay ang kanilang team leader na si Taewon. Nilabanan ni Kibam si Mina, ngunit naging emosyonal nang bumunot siya ng kutsilyo. Sinasabi niya sa kanya na manatiling matatag at huwag hayaang makahadlang ang mga emosyon. Lalong humigpit ang pagsasanay ni Kibam habang kumukuha siya ng matitigas na suntok at sipa mula kina Guangchol at Mina. Sa isang silid ng singaw, nakita ni Kibam ang simbolo ng Argo sa balikat ni Taewon na naging dahilan upang malaman niya ang tungkol sa kanyang team leader. Sa isang laban kay Taewon, nagsimulang kuminang ang artipisyal na mata ni Kibam. Tinutulungan siya ni Mina sa pamamagitan ng pagtakip ng tela sa mata niyang may problema. Sa kabila ng problema, ginagamit ni Kibam ang kanyang natitirang artipisyal na mata upang asahan ang mga suntok, ngunit lumalaban sa malalakas na pag-atake ni Taewon. Kinabukasan, sinabi ni Kuntal sa koponan ang tungkol sa kanilang unang misyon. Gagawa sila ng kaguluhan sa kasal ni Yang Dak, magnakaw ng mga iligal na donasyong pampulitika, at gagamit ng anumang ebidensyang makikita nila laban sa mga masasamang tao. Ang plano ay gawin silang pagdudahan ng isa't isa at magkamali. Nang gabing iyon, pupunta ang team sa wedding hotel. Sinabihan si Hibam na suriin ang lahat sa lobby. Sinubukan ni Mina at Taewon na gumamit ng VIP pass para sa basement, ngunit hindi gumagana ang elevator, kaya nakipag-usap sila sa mga gwardya at nag-isip ng plano. Pinapatay ni Guankal ang mga security camera. Binuksan ni Taewon ang elevator at bumaba kasama si Mina. Nakasalubong nila ang ilang mersenaryo sa basement. Kinalaban sila ni Taewon gamit ang kanyang mga kasanayan, at si Mina ay gumagamit ng mga pamalo upang kontrolin sila. Sumakay si Kibam ng motorsiklo mula sa basement para makaabala sa iba, kaya sina Mina at Taewon ay maaaring kunin ng truck ng pera. Ngunit pagkatapos, nakita ni Kibam ang pumatay sa kanyang asawa, si Dolho, na umalis sakay ng kotse. Sinusundan niya ito at hinarap sa daan. Nag-away sila, ngunit pinatumba ni Taewon si Kibam para pigilan siya. Samantala, sa panahon ng mga panata sa kasal, dapat napatayin ni Dolho si Dokko, ngunit nilabanan ni Dokko ang mga umaatake at ligtas na umalis. Sinabi niya kay Yongdak na ang truck ng pera ay ninakaw. Nagalit si Yongdak at umalis ng walang bantay, ngunit ginulo ni Dokko ang kanyang sasakyan, at nabangga ito. Hinaharangan ng pulis ang kalsada, at mukhang aksidente. Hindi ito aksidente. Ito ay isang pagtatangka upang patayin si Yongdak. Inilagay siya sa isang body bag at dinala sa lawa ng lalaki ni Dokko. Tinawagan din ni Dokko si Iwan at sinabihan siyang patayin si Yongdak o mamatay kasama niya. Pinili niyang patayin siya, at ang plano ni Dokko ay kunin ang kanyang pera nang may pahintulot niya. Pinapatay niya si Yongdak. Kinabukasan, mayroon silang libing para kay Yongdak, at ito ay isang malungkot na araw. Pagkatapos ng libing, sinabi ni Iwan sa mga boss na gagawin niya si Dokko bilang bagong vice chairman para magpatuloy ang organisasyon. Hindi ito gusto ng mga amo, ngunit pumayag sila kapag sinabi niyang kukuha sila ng pera ni Yongdak. Mas pinapahalagahan nila ang pera kaysa sa kung sino ang namamahala. Nilabag ni Kibam ang mga patakaran, kaya pinatay ni Kunkol ang kanyang mga artipisyal na mata. Galit si Kibam at nagtanong kung paano niya pakakawalan ang taong pumatay sa kanyang asawa. Sinabi sa kanya ni Kunkal na kalimutan ng tungkol sa kanyang personal na paghihiganti kung gusto niyang bumalik ang kanyang paningin at pigilan si Argos. Nadismaya si Kibam ngunit pagkatapos ay humingi ng paumanhin at humingi ng isa pang pagkakataon upang magsanay. Namangha si Kibam kay Mineb. Sa pamamagitan ng pagpigil sa kanyang hininga sa ilalim ng tubig ng mahigit 3 minuto. Maaari siyang kumuha ng mga suntok kay Guangchao at gumawa ng mga kahangahangang flips, ngunit napakalakas pa rin ni Tuam para sa kanya. Nalaman ni Kibam ang mga espesyal na kakayahan ng kanyang kasamahan mula sa medical team. May chip sa utak si Mina na kumokontrol sa daloy ng dugo niya. Kung magagalaw ito, maaari siyang maparalisa. Nasunog si Guangchao sa isang pagsabog, at pinananatiling malusog ng kanyang mga artipisyal na organo ang kanyang balat. Ngunit kung maputol ang kuryente, mabibigo ang kanyang mga organo, kaya laging may dalang battery pack. Malakas ang metal na braso ni Tuam, ngunit kailangan niyang magsumikap para makontrol ito, at maaari itong masira kung hindi siya mag-iingat. Sa isang practice match, nakipag-away si Kibam kay Tuam. Ginagamit nila ang kanilang mga espesyal na kakayahan, ang malakas na metal na braso ni Tuam at ang artipisyal na mga mata ni Kibam. Ngunit naantala ang laban nang makatanggap sila ng alerto tungkol sa isang bomba sa istasyon ng pulisya. Sinasabi ng taong nagtanim ng bomba na pinatay nila ang asawa ni Kebem.
Kahit na idineklara ng patay si Kebam, maaaring nalantad ang kanyang pagkakakilanlan noong siya ay nag-iisa. Iniimbestigahan nila at nalaman na ang lahat ng impormasyon sa Argos ay nawala sa isang sunog na maaaring dahilan kung bakit sila umatake. Ang pagbanggit sa pangalan ni Kebam ay isang lansi para mahuli sila. Nagpunta sina Kibam at Guang Chol upang tanungin ang taong nagtanim ng bomba, ngunit inamin lamang niya na pinatay niya ang asawa ni Kibam gamit ang isang kutsilyo at pagkatapos ay pinasabog ang kanyang sariling utak. Dinala nila ang katawan sa isang ospital at tinitingnan ni Dr. O ang device. Sinabi niya na ito ay sinadya upang pasiglahin ang katawan sa pamamagitan ng utak, ngunit ang ginamit ng taong Argos ay may depekto, at siya ay namatay pa rin. Ang teknolohiyang ito ay inabandona ng Rugal dahil mayroon itong masamang epekto. Iniisip ni Kibam na maaaring konektado dito ang pagkidnap sa direktor ng ospital na si Kibam. Maaaring gusto ni Argos na bumuo ng mga device na ito ang kanyang kadalubhasaan na nag-uugnay sa dalawang insidente. Napagtanto ni Rugal na maaaring gumawa ng krimen si Argos para makuha ang teknolohiyang ito para sa kanilang masasamang plano, ngunit hindi nila alam kung sino mismo sa Argos ang may pananagutan. Upang matuklasan ang misteryo, sinabi ni Kuntal sa koponan na bantayang mabuti si Hiwen at ang iba pang mga boss sa Argos. Plano nilang lumikha ng isang salungatan sa loob ng Argos, umaasa na ito ay magbubunyag ng kanilang tunay na intensyon. Ang bawat miyembro ng koponan ay sumusunod sa ibang boss, ngunit sinabihan si Kibam na tulungan ng iba sa halip na tumuon sa isang boss. Ito ay sinadya upang lumikha ng kaguluhan sa loob ng Argos. Sina Guang Chol at Taewong ay nagbabalat kayo bilang mga manggagawa at pumunta sa isang gusali para maghatid ng pera sa opisina ng isang boss. Palihim na near record ni Mina ang palitan gamit ang isang hidden camera. Ipinarada ni Kibam ang ninakaw na truck sa labas ng gusali at nag-set up ng camera para panoorin kung ano ang mangyayari. Habang nanunood, nakita ni Kibam si Hiwon na dumating. Ang kanyang mga utos ay upang takutin siya, ngunit siya ay pumasok at pinabagsak ang sinumang magtangkang maninisi sa kanya. Nagpapasalamat si Hiwon at ibinigay kay Kibam ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na nag-imbita sa kanya na bisitahin ang kanyang opisina. Ang koponan ng Rugal ay nagpapadala ng mga nagsasangkot na larawan kay Doc Ho sa pamamagitan ni Chairman Yuon na inilantad ang pagkakasangkot ni Montcal sa pagnanakaw. Nagalit si Doc Ho at hinarap si Montcal na humantong sa isang marahas na away. Ipinakita niya kay Montcal ang truck na natagpuan sa labas ng kanyang opisina, ngunit itinanggi ito ni Montcal at inakusahan si Hiwen sa pag-frame sa kanya. Near record ng Rugal team ang buong bagay sa kanilang dashcam. Naghinala si Tuong sa mabilis na pagtaas ng kapangyarihan ni Deco sa Argos. Kakaiba para sa isang sekretarya na maging vice chairman magdamag. Samantala, mas nagsasanay si Kibam at lumalakas. Isang gabi, sinundan ng team ang mga miyembro ng Argos na dumukot sa isang abogado. Tinitingnan ng abogado ang mga aktibidad ni Argo online na ikinagalit nila. Bago mapahamak ng alipors ang abogado at ang kanyang pamilya, ang Rugal team ay nakikialam, nasupil ang mga umaatake, at nailigtas ang pamilya. Napag-alaman na si Dokko ang nasa likod ng mga kidnapping at eksperimento sa mga tao. Napilitan si Director Ko na tulungan siya, ngunit hindi nila matagumpay na naitanim ang mga device. Sa steam room, tinanong ni Guang Chol si Taewong tungkol sa kanyang nakaraan at kung paano siya sumali sa Rugal. Ikinwento ni Taewong kung paano pinatay ni Argos ang kanyang kapatid at gusto niyang maghayganti at protektahan ang kanyang sarili. Naging ibang tao siya dahil dito. Samantala, may plano si Kibam. Kinumbinsi niya si Bradley, isang medikal na manggagawa, na i-activate ang stimulation device. Sinusunod niya ang mga senyales at nakita niya si Dolho, ang pinuno ng seguridad, na naghihintay sa kanya. Nang makita niya si Dokho, nagsimulang sundan siya ni Kibam at itinala ng Rugal team ang lahat. Narinig ni Mina ang boses ni Dokho at napagtanto niyang siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang kasamahan at marahil sa lahat ng iba pang masamang bagay. Sinabi ni Mina kay Kibam at hinarap nila si Dokho. Nadaig siya ni Kibam at gustong maghayganti sa ginawa niya sa kanyang mga mata at sa kanyang asawa. Ngunit lumaban si Dokho at babarilin na siya ni Kibam. Sinabihan ni Kunkal si Kibam na huminto, ngunit tinanggal niya ang kanyang earpiece at handa nang patayin si Dokho. Ngunit pagkatapos, na-deactivate ng pinuno ang mga artipisyal na mata ni Kibam, at labis itong nasaktan, kaya wala siyang magagawa. Dumating ang isang sasakyan ng pulis at nakatakas si Dokho habang nasasaktan si Kibam. Dahil sa kanyang mga aksyon, nauwi siya sa isang selda. Sa isang sesyon ng pagsasanay, nakarinig si Kibam ng kakaibang boses at nakakita ng isang bagay na dahilan upang hindi siya makagalaw saglit. Kahit na walang nakitang problema ang mga, nireset nila ang programa at pinahusay nito si Kibam.
Pagkatapos ng pag-reset, makikita sa isang check-up na mas malakas si Ki-Bum. Sa isang pulong kasama ang hepe, ang Ki-Bum ay nakatanggap ng seryosong babala na huwag gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Sumasang-ayon siya na sundin ang mga patakaran ng hepe, ngunit humihingi ng ilang kalayaan upang bumuo ng pagtutulungan ng magkakasama. Ang koponan ay naging malapit na magkaibigan, at gumugol sila ng isang masayang gabi sa paglalaro ng snooker sa ilalim ng bukas na kalangitan. Ngunit nagbabago ang mga bagay nang makatanggap ang Minot ng mensahe mula sa chief para pumunta sa isang jazz show. Nag-enjoy sina Ki-Bum at Mina sa palabas hanggang sa makita ni Ki-Bum si Min-jun, isang miyembro ng Argos. Iba si Min-jun dahil sa showbiz management. Kasabay nito, sinabihan ni Dokko ang isang jazz singer na kumuha ng isang portfolio mula sa kanyang sasakyan, ngunit nakahanap siya ng droga sa loob nito at humingi ng tulong. Pinigilan siya ni Dolho at ng kanyang mga tauhan, at sinubukan siyang iligtas ni Guangchol na humantong sa isang away. Ikinulong ng mga tauhan ni Dolho si Guangchol at ang mang-aawit sa isang truck. Habang nagpapatuloy ang jazz show, zombie na parang mga tao na umaatake kay Min-jun. Lumaban siya sa una, ngunit sinaktan siya ni Dolho mula sa likod na nagpatamba sa kanya. Dumating si Liwon, nasa sabik na manood ng palabas, ngunit ipinakita sa kanya ng mga tauhan ni Dokho ang isang dokumento na ikinagulat niya. Si Min-jun ay isang undercover na pulis. Pinatunayan ito ni Dokho, at binigyan niya si Liwon ng saxophone para makaganti kay Min-jun. Habang nakikipaglaban si Ki-Bum kay Min-jun, nakikipaglaban din siya sa zombie na parang mga attacker. Tapos, nag-on ang manual control sa utak niya. At nawalan na naman siya ng control. Ngunit bago siya mapatay ng isang umaatake, ang aparato sa kanyang utak ay sumasabog at pinapatay ang umaatake. Dumating si Tuong, ngunit isang grupo ng mga miyembro ng Arges ang hamarang sa kanilang usapan. Si Tuong ay lumalaban sa kanila ng mag-isa at nanalo. Pagkatapos ay umalis ang koponan upang iligtas si Guangchol. Sinusundan nila ang signal ng GPS ni Guangchao, at biglang lumipad ang kanyang drone. Inilunsad dito ni Tuong sa langit para hanapin si Guangchao. Samantala, sinaktan ng mga miyembro ng Arges ang mang-aawit sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang lalamunan. Kahit na halos hindi siya kilala ni Guangchao, ang kanyang pagkamatay ay lubos na nakakaapekto sa kanya. Ang koponan ay dumating sa oras upang iligtas si Guangchao, at dinala siya sa punong tanggapan para sa operasyon. Si Ki-Bum ay nakatayo sa tabi niya para sa suporta, habang ang pinuno at iba pang mga miyembro ng koponan ay nanunood sa salamin. Nalaman ni Ki-Bum mula kay Guangchol na si Min-jun ay isang undercover na ahente. Nagpasya siyang mag-imbestiga ngunit inilihim ito. Gamit ang kanyang artipisyal na mata, sinuri niya ang footage ng CCTV at nakita niyang kidnapping ng mga tauhan ni Dokho si Min-jun. Binabangungot si Ki-Bum tungkol sa dati niyang mga kasamahan, ngunit hindi niya maintindihan ang kahulugan nito. Sinabi ni Guangchol kay Mina na nakakita siya ng mga bangkay sa truck, ngunit hindi siya sigurado sa lahat ng detalye. Sa isang pulong, sinabi ng pinuno sa koponan ang tungkol sa mga kamakailang pagpatay sa Argos. Bumagsak ang organisasyon matapos mawala ang pinuno nito. Nagpasya silang tumuon sa pangangalap ng ebidensya. Sa isa pang pagpupulong, ibinunyag ni Yiwan ang pagkakanulo at pagkamatay ni Min-jun. Tinawag ni Moon ang mga sospek na sinusubukan ni Dokho na alisin sila isa-isa. Lumalakas ang pagtatalo na nagresulta sa mga pinsala kina Choi Yang at Mooncol. Dinala sila ni Dokho sa kanyang lab kung saan may pagpipilian si Choi Yang. Hayaang sumabog ang kanyang ulo o ibunyag ang lokasyon ng isang listahan ng mga politiko sa lobby. Isinulat niya ang lokasyon. Samantala, plano ni Ki-Bum na pasukin ang Argos. Inayos niya ang isang pulong kay Yiwan at pinahanga niya ito sa pamamagitan ng pagkontrol sa isang kutsilyo. Inalok siya ni Yiwan ng trabaho bilang kanyang bantay at tinanggap ni Ki-Bum na pumasok sa Argos at mang-alap ng impormasyon. Gayunpaman, nakaramdam ng inggit si Mina nang malaman niya ang tungkol kay Ki-Bum at Yiwon. Tinanong ni Taewon kung gusto niya si Ki-Bum, at sinabi niyang hindi. Pumunta ang team sa junkyard kung saan dinala si Guangtol. Gamit ang artipisyal na mga mata ni Ki-Bum, nakita nila ang nasunog na truck na may mga bangkay. Nais ng organisasyon na makita ng pulisya ang kanilang ginawa. Nakahanap ang isang pulis ng isang kahon na may pugot na ulo, ngunit peke pala ito. Ang tunay na mang-aawit, si Jay Hunt, ay maaaring buhay pa. Natatakot ang mga tao sa dumaraming pagpatay, at sinisikap silang aliwin ng hepe ng pulisya. Natuklasan ng koponan ng Rugal ang isang silid na may nagyelo ng mga bangkay at iniligtas si Jay. Si Hunt, na nabubuhay pa. Nakulong sila, at naalala ni Ki-Bum na maaaring maging bomba ang kanilang mga artipisyal na organo. Isinakripisyo ni Taewon ang kanyang braso, at ginawa itong bomba ni Ki-Bum para masira ang pinto at makatakas.
May nakasalubong silang miyembro ng Argos habang umaalis. Inaway siya ni Min-a, at tinulungan ni Ki-bum. Sinabi ni Ki-bum kay Min-a na dalhin ang nasugatan sa punong tanggapan habang nananatili siya upang mag-imbestiga. Ang natitira ay pumunta sa ospital para sa operasyon ng Taewong, at pinaplano ni Ki-bum ang kanyang susunod na hakbang. Ginagamit ni Ki-bum ang kanyang mga artipisyal na mata para maghanap ng sikretong impormasyon tungkol sa pinagtataguan ni Jokko. Pumunta siya doon, ngunit hinarap siya ni Jokko. Sinabi ni Jokko kung paano binago ng pagpatay ang kanyang buhay, at nag-alok kay Ki-bum ng pagpipilian. Itigil ang kanyang mga plano o iligtas ang dalawang bihag na lalaki. Isang berdeng na kuryenteng bakod ang naghihiwalay sa kanila. Sinubukan ni Ki-bum na iligtas ang mga lalaki, ngunit pinigilan siya ni Min-jun. Mahusay na nilabanan ni Ki-bum si Min-jun, determinadong iligtas ang mga lalaki. Nagpapatuloy ang laban, at sa wakas ay itinulak ni Ki-bum si Min-jun sa electric fence na nagpatumba sa kanya. Pagkatapos ay tinawagan ni Ki-bum si Lee-won at ibinahagi ang lokasyon ng taguan ni Jokgo. Tinatalakay nila ang isang plano upang lumikha ng takot sa organisasyon dahil nais ni Lee-won na itatag ang kanyang awtoridad. Bago umalis, nagtanim si Ki-bum ng bug kay Min-jun para sa pagdinig sa hinaharap at inutusan ng kanyang team na iligtas ang mga lalaki. Dumating sina Min-na at Gwang Chol sa lokasyon at natagpuan ang mga biktima na nakulong sa isang hawla na may mga dekuryenteng pader. Ginabayan sila ni Ki-bum kung paano buksan ng ligtas ang hawla. Pumasok sila ngunit hindi sumasang-ayon sa paraan ng pagliligtas. Gusto ni Gwang Chol na iligtas ang dalawang lalaki ng sabay-sabay upang maiwasan ang mga bitag, habang mas gusto ni Min-na na hintayin si Ki-bum. Ang pagkainip ni Gwang Chol ay humantong sa isang malagim na aksidente. Natapakan niya ang isang pressure plate na naging sanhi ng pagbagsak ng hawla at napatay ang isa sa mga lalaki. Nagtatalo at nagsisisi sina Min-na at Gwang Chol. Pumasok si Ki-bum, binibigyang diin ang pagtutulungan ng magkakasama at ang kanilang paparating na hamon kasama si Hong. Bumalik sa punong tanggapan, iminumungkahi ni Ki-bum na magpahinga sila. Binisita niya si Taewon na malayo dahil sa isang kasunduan na pinirmahan niya upang patunayan ang kanyang katapatan dahil sa kanyang nakaraan. Habang nagpapahinga si Tuong, mayroon siyang nakakagambalang mga panaginip tungkol sa libing ng kanyang kapatid. Isang flashback ang nagpapakita kung paano niya pinrotektahan siya noong mga bata pa sila at isinakripisyo ang sarili para iligtas siya. Pagkatapos ng kanyang libing, natagpuan ni Tuong ang kanyang kaibigan na inaatake ng isang taong nakamaskara na nagpahayag na ang kapatid na babae ni Tuong ay nagpaalam sa pulisya tungkol sa kanilang mga ilegal na aktibidad. Sa pag-aakalang pinagtaksilan siya ng pulis, ipinagtanggol ni Taewon ang kanyang sarili at nagawang saktan ng umaatake. Gayunpaman, gumanti ang umaatake sa pamamagitan ng pagputol sa braso ni Taewon. Buong tapang na lumaban si Taewon, ngunit nalampasan niya ang bilang. Sa kabutihang palad, isang misteryosong tao, marahil ang hepe, ang dumating at iniligtas siya sa pamamagitan ng pag-aalis sa kanilang mga umaatake. Bumisita si Ki-bum kay Taewon na walang malay at nahak sa kanyang mga file. Nalaman niya ang tungkol sa malungkot na nakaraan ni Tuong, kabilang ang pagkamatay ng kanyang mga magulang at kapatid na babae. Naaalala niya kung paano hiniling sa kanya ng isang batang babae na iligtas ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pag-aresto sa kanya, na humantong sa pag-aresto kay Tuong. Gamit ang isang bag sa damit ni Min-jun, natuklasan ni Ki-bum na parehong sina Dukho at Yang nanalo ang may pananagutan sa pagkamatay ni Yongdak. Isa pang source ang nagbubunyag na mayroong isang reservoir malapit sa kung saan pinatay si Yongdak na kilala bilang Argos Place of Execution. Nagpasya si Ki-bum na mag-imbestiga, kumuha ng pahintulot mula sa pinuno, at sumama kay Bradley sa isang lugar ng pangingisda. Nakahanap sila ng clue na may kaugnayan sa scuba diving na nagpapataas ng hinala. Bumisita si Ki-bum sa lokasyon at nakitang walang malay si Yongdak ngunit buhay. Nagpadala ng mensahe si Ki-bum kay Dukho mula sa telepono ni Yongdak na ikinagulat niya. Naghahanda sina Ki-bum at Bradley ng wheelchair na may lason at pansamantalang nail gun. Nang dumating si Dukho, tinambangan nila siya na nagdulot ng malubhang pinsala. Gayunpaman, iniligtas nila siya dahil sa mga paghihigpit sa tahasang pagpatay na nagpasya na dalhin siya sa punong tanggapan para sa tulong medikal. Nakialam si Min-jun sa kanilang laban na nagpapakita ng mas mataas na kapangyarihan. Habang nag-aaway sina Ki-bum at Min-jun, nakatakas si Dukho sakay ng kanyang sasakyan. Inaalerto ni Ki-bum ang koponan na nakahanap ng sasakyan ni Dukho, ngunit hindi siya. Iniligtas ni Dolha si Dukho, at dinala siya sa lab kung saan ginagamot ni Derekko ang kanyang mga sugat. Pinapalitan nila ang nahawa ang balat at iniligtas ang kanyang mga laman loob na nagpapahintulot kay Dukho na mabuhay.
Sa kabilang banda, ibinahagi ni Ki-bum ang kanyang teorya sa koponan tungkol sa kung paano maaaring nakaligtas si Yong-dak. Natagpuan siya ng mga diver sa reservoir, binigyan siya ng mga electric shock para buhayin siya, at ninakaw ang kanyang mga gamit na iniligtas ang kanyang buhay sa pag-aakalang maaari siyang maging kapaki-pakinabang. Pinag-usapan nila ang pagkuha ng pahayag mula kay Yong-dak para mapasakamay sina Yi-won at Duk-ho. Galit si Tae-mung na iniligtas ni Ki-bum ang buhay ni Duko, ngunit iginiit ni Ki-bum na ang kanyang misyon ay arestuhin, hindi patayin si Duko. Nakatanggap si Ki-bum ng tawag mula kay Yi-won na gustong patayin niya si Duko sa isang party sa kanyang property. Nag-aayos sila ng isang pagpupulong upang pag-usapan ang plano. Samantala, inutusan ni Duko si Dolho na kidnapin si Dr. Oh. Ang Team Rugal ay may tungkuling iligtas siya. Sinusundan nila ang pangunguna ni Director Ko na nakatakas sa pagkuha. Hinanap ni Mina si Director Ko, ngunit natikman niya na inihayag na ito ay isang bitag na itinakda ni Doc Ko. Ginawa ni Ki-bum ang glitch at shut-off sa panahon ng kaguluhan, ngunit nabawi niya ang kontrol sa tulong ni Bradley na hanapin si Mina. Nahanap ni Ki-bum ang nalaglag na earpiece ni Mina at nagmamadaling pumunta sa kalapit na gusali kung saan siya pinahihirapan ni Doc Ko. Nakita niyang nasasaktan si Mina at nagpasya siyang gambling ng mga umaatake para makatakas siya. Nahuli ng mga alipors ni Duk-ho si Ki-bum at isinakay sa isang truck. Sa loob ng truck, lumaban si Ki-bum at natalo ang mga bumihag sa kanya. Nanatili siyang nakatago sa truck upang malaman kung saan sila pupunta. Samantala, dumating si Gwain-kal upang iligtas si Mina at tinalo ang kanyang mga umaatake. Natuklasan ni Duk-ho na si Yi-won ang nag-utos sa kanyang pagpatay mula sa telepono ni Ki-bum. Hinarap niya si Yi-won. Ngunit inakusahan niya ito na nagseselo sa pakikipagtulungan nila ni Ki-bum. Ang isa pang tao ay namagitan gamit ang baril. Kasabay nito, ang mga truck na lula ng mga tauhan ni Duk-ko ay dumating sa isang pagdiriwang at nagsimulang mangidnap ng mga tao. Nagising at nakikipagpunyagi sa kanya ang mga bumihag kay Ki-bum. Dumating si Tae-won upang tulungan si Ki-bum, at biglang, nagsimulang magsunog at sumabog ang mga tauhan ni Duk-ko. Halos hindi nakatakas sina Tae-won at Ki-bum sa pagsabog, at naging magulo ang festival habang tumatakas ang mga tao mula sa kaguluhang dulot ng mga tauhan ni Duk-ko. Sa kabilang banda, nagtutulungan sina Mina, Gwang-chol, at Ki-bum upang labanan ang mga umaatake sa festival gamit ang kanilang mga kahangahangang sipa. Ang kaguluhan ay umaakit sa atensyon ng media na nagsimulang mag-interview sa mga taong nahuli sa kaguluhan. Samantala, si Duko ay nasa kanyang opisina at tinatangkilik ang kaguluhang naidulot niya. Tinanong ni Dr. O ang kanyang mga motibo, at ipinaliwanag ni Duko na gusto niyang lumikha ng isang mas organisadong mundo na may mga na-upgrade na lalaki, kahit na ito ay dumating sa mataas na halaga. Nakikita ni Dr. O na katawa-tawa ang paniniwalang ito, ngunit walang pakialam si Duko. Sa steam room, ibinahagi ni Tuong ang isang kwento kay Ki-bum tungkol sa kung paano niya sinubukang tulungan ng isang nasugatan na lalaki sa parke, para lamang matuklasan na ang lalaki ay talagang miyembro ng Argos na nagpapanggap na biktima. Nauwi sa pagbaril ng lalaki ang dalawang pulis at pakiramdam ni Tuong ay pinagtaksilan ng panlilinlang. Ibinahagi ni Ki-bum at Tuong ang kanilang mga damdamin na ipinaliwanag ni Tuong kung paano siya sumali sa Rugal upang baguhin ang kanyang sarili. Nang maglaon, sumama sa kanila si Gwang-chol sa mga merienda at sabay silang nag-enjoy ng beer. Samantala, tinitingnan ng pinuno ang kalagayan ni Mina at pinayuhan siyang huwag magpanggap na malakas. Ibinahagi ni Mina ang kanyang nakaraan na inihayag na ang kanyang ama ay kasangkot sa lihim na eksperimento sa eksperimento ni Rugal. At pinatay ng isa sa mga test subject. Nagalit siya nang ayusin ni Kunkol ang isang pribadong libing sa pag-aakalang ginawa nila ito dahil nabigo ang kanyang ama. Lalo siyang nagalit na hindi na nag-imbestiga pa ang pulisya para ilihim ang proyekto. Nagpasya si Mina na maging isang pulis para hanapin ang pumatay sa kanyang ama, hindi pinapansin ang mga babala ng hepe. Nangako siyang mananatiling matatag at hindi hahayaang kontrolin siya ng emosyon. Muli siyang binalaan ng pinuno na ang pagiging masyadong malakas ay maaaring makasama. Ngunit determinado si Mina na harapin ang kanyang mga kaaway at bumalik sa kanyang trabaho sa kabila ng kanyang mga pinsala. Gayunpaman, nagsimula si Duko ng isang bagong masamang laro na nakabitin ang mga walang buhay na katawan sa lungsod na may nakakatakot na mensahe. Si Ki-bum ay labis na nabalisa dito na nagpapaalala sa kanya ng kanyang magulong nakaraan. Samantala, nakita ni Yi-won ang balita at natuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Ki-bum bilang isang dating pulis na nasa spotlight na ngayon. Kasabay nito, nagsisikap sina Bradley at Susan na alisin ang impormasyon tungkol sa Ki-bum mula sa internet dahil hindi siya patas na ipinakita bilang isang mamamatay tao. Ang opinyon ng publiko ay lumiliko laban sa puwersa ng pulisya.
Nakipagpulong ang Komisyoner General kay Kunchol at ibinahagi ang kanyang mga alalahanin tungkol sa pagtaas ng presyon sa pagpapatupad ng batas. Ibinunyag niya na ang mga ulat ng DNA ng mga kamakailang umaatake sa parke ay tumutugma sa DNA ng mga taong kinidnap sa mga hindi nalutas na kaso. Ang Commissioner General ay nagpahayag ng pagkadismaya at naniniwala na kung nabubuhay pa si Kebam, maaari nilang mahuli ang mga salarin at malutas ang mga kaso. Sa kabilang banda, nahihirapan si Kebam na may larawan bilang isang mamamatay tao, at ang kanyang mga artipisyal na mata ay patuloy na nagpapakita sa kanya ng mga nakakapinsalang imahe. Mas lalo siyang nagalit. Nakikipag-usap siya kay Bradley tungkol dito, at iminumungkahi ni Bradley na i-reset ang kanyang mga artipisyal na mata upang ayusin ang problema. Sa panahon ng pag-reset, magsisimulang matanggal ang mahalagang data, at sinusubukan ng Kebam na pigilan ito ngunit hindi nito magawa. Sa huling pagsisikap, idinidiskonekta niya ang cable upang maiwasan ang karagdagang pagkawala ng data. Samantala, ang natitirang bahagi ng koponan ay nakakakuha ng mga utos na pigilan ang mga tauhan ni Dokko sa pagbibigti ng mga katawan sa lungsod. Pumunta si Taewon sa isang abandonadong bodega, kung saan may hawak na bihag si Mooncall. Hinarap niya si Mooncall, nakipag-away sa kanyang mga alipores, at ginamit ang kanyang mekanikal na kamay upang mahuli si Mooncall bago tumawag sa mga awtoridad. Gayunpaman, nananatiling kalmado si Dokko nang malaman niya ang tungkol sa pag-aresto kay Mooncall. Mukhang hindi siya naabala at sinasabing hindi niya yun problema. Patuloy na pinipilit ng media ang pulisya, at hindi sila sigurado kung paano ito haharapin. Tinatalakay ng pinuno sa kanyang koponan kung paano susubukan ng mga maimpluwensyang tao mula sa politika, pananalapi, at batas na iligtas si Mooncall. Hinala nila na si Yiwan ang mangganguna sa mga pagsisikap sa pagsagip, kaya kailangan nilang bantayan siya. Ang gusali ng opisina ng Mooncall ay magiging isang larangan ng digmaan kung wala siya. Walang magawa si Kebam dahil nakalabas na ang kanyang mukha. Pumunta si Dokko sa gusali ng Mooncall upang i-access ang kanyang safety deposit box. Kailangan niya ang pag-scan ng mata ni Mooncall para mabuksan ito. At kung sinubukan niyang gumamit ng mata ng ibang tao, masusunog nito ang mga eyeballs nila gamit ang isang laser. Sumama sa kanya si Choi Yang at si Wang Tal ay nagkunwaring janitor para manood sa kanila. Sinundan ni Taewon si Yiwan sa isang hotel at tinulungan siyang pumasok sa VIP section. Ang Commissioner General ay nasa hotel din, malamang para sa isang pulong kay Yiwan tungkol sa pagpapalaya ni Mooncall. Nolinagan ni Mooncall ang kanilang pag-uusap gamit ang isang bag na itinanim ni Taewon. Nagulat ang hepe nang malaman na sangkot ang kanyang senior at nagtatanong kung bakit sila nagdala ng pulis, dahilan para mawala ng tiwala ang mga tao sa pulisya. Itinanggi ni Yiwan ang anumang pagkakasangkot sa mga insidente at nangakong haharapin ang salarin kapag nahanap niya ang mga ito. Nag-trigger si Dr. O ng blackout sa lab ni Dokko na nagpapadala ng distress signal sa Team Rugal. Nagmamadali ang binatilyo upang tulungan siya. Pagdating nila, nakakita sila ng mga bangkay sa buong lab. Napagtanto nila kung saan isinasagawa ni Dokko ang kanyang mga eksperimento sa mga taong inagaw. Naghiwalay sila para hanapin si Dr. O. Nakahanap si Gwincol ng mas maraming katawan, nilabanan ni Mina ang mga tauhan ni Dokko, at hinarap ni Kebam ang sarili niyang mga hamon. Sa kabila ng masusing paghahanap sa gusali, hindi nila nakita si Dr. O. Iniisip nila na maaaring inilipat siya sa ibang lugar. Nakahanap si Gwincol ng isang batang babae na may nakatanim na chip sa kanyang leeg, at dinala siya pabalik sa headquarters upang alisin ang chip bago ito mag-activate. Nag-ulat sina Mina at Taewon sa hepe na hindi nila mahanap si Dr. O. Hindi naman masyadong nag-aalala ang hepe dahil naniniwala siyang hindi makikipagtulungan si Dr. O kay Dokko. At kung gagawin niya, dapat may plano siya. Kaya, sinabi niya sa koponan na ipaubaya sa kanya ang kaso ni Dr. O sa ngayon. Samantala, nag-aalala si Kebam tungkol sa kanyang mga aksyon sa lab, kung saan kinuha ng AI ang kontrol at ginawa siyang pumatay ng 2 lalaki at inatake si Taewon. Nakilala niya si Yiwon, na nagsabi sa kanya tungkol sa paghabol sa kanya ni Dolho. Nagbabahagi sila ng kape, at nagtanong si Yiwon tungkol sa pagkakasangkot ni Kebam sa pagsira sa lab ni Jokgo. Sinabi ni Kebam na hindi ito sinasadya at pinayuhan siya na layuan siya. Mukhang interesado si Yiwon at nagtanong kung maaari niya itong tawagan. Samantala, napagtanto ni Min Jun, Mooncall, at Choi Yang na ang taong sumire sa lab ni Dokko ay si Dokko ang habol, hindi sila. Sinabi ni Choi Yang kay Mooncall na sinubukan ni Dokko na i-access ang kanyang safety deposit box. Moonko, at sumiklab ang isang away. Sinuportahan ni Manjang si Dokko, ngunit humingi ng tawad si Mooncall sa kanyang naunang galit. Sa kabilang banda, nagtatrabaho ngayon si Derek Ko sa Argos.
Naglabas siya ng isang video kung saan inaakusahan niya ang gobyerno at pulisya ng paggigiit sa kanya na lumikha ng mga pinahusay na sandata ng tao. Ang video na ito ay nagdududa sa mga tao sa pulisya. Nagpa siya ang nakatatanda ng hepe na putulin ang relasyon kay K-Bomb dahil nakikita niyang siya ang pangunahing problema. Ang isa pang video ay lumalabas na may isang lalaking nakamaskara na sinisisi ang gobyerno, pulisya, at K-Bomb para sa mga kidnapping at pagpatay. Nagbanta ang lalaki na ibunyag ang katotohanan maliban kung si K-Bomb ay lumapit. Si K-Bomb ay nabalisa at nakaramdam ng pagkamuhi ng mga tao. Naniniwala siya na ang pagsasakripisyo sa sarili ay titigil sa mga krimen ni Doc Ho dahil gusto siya ni Doc Ho. Nang gabing iyon, nagpa siya si K-Bomb na makipagkita kay Doc Ho sa isang abandonadong gusali gaya ng hiniling. Nag-uusap sila, at tinuya ni Doc Ho si K-Bomb tungkol sa kanyang sitwasyon, ngunit ipinaalala sa kanya ni K-Bomb ang kanyang lab na nalantad. Ang mga tauhan ni Doc Ho ay may dalang pagkain, ngunit ang mga mata ni K-Bomb ay nagdilim dahil sa mga jammer. Gayunpaman, nabawi niya ang kontrol at nilalabanan niya ang mga lalaki gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Nag-aalok si Doc Ho ng trabaho kay K-Bomb, ngunit tumanggi si K-Bomb. Napagtanto ni K-Bomb na gusto siyang alisin ni Doc Ho. Nagsisimulang mag-record ang K-Bomb nang hindi nalalaman ni Doc Ho, kahit na sa tingin niya ay maabala ito ng mga jammer. Magsisimula ang laban, at si Doc Ho, armado ng baril, ay humarap sa K-Bomb. Mahusay na umiiwas si K-Bomb ng mga bala. Tinawag ni Doc Ho ang kanyang mga alipors at pinalibutan nila si K-Bomb. Si K-Bomb ay lumalaban ng buong tapang, ngunit kalaunan ay nalampasan. Babarilin na ni Doc Ho si K-Bomb. Pero pinigilan siya ng isa niyang tauhan. Ito ay si Min Jun, na gumaling sa tulong ni Dr. Oh. Ang pagbabalik ni Min Jun ay ikinagulat ni Doc Ho. Sinubukan ni Doc Ho na gamitin ang isa sa kanyang mga tauhan bilang isang kalasag, ngunit napagtanto niyang walang laman ang baril. Nakatakas si K-Bomb at Min Jun, kasama ang mga tauhan ni Doc Ho na hinabol sila. Nilabanan at natalo ni Min Jun ang ilan sa kanila, ngunit dinaig siya ni Joko, na bumaril sa kanya. Ang susunod na hakbang ni Joko ay ang mang-hijack ng boss at magtanim ng bomba dito. Nakatanggap ang koponan ng babala tungkol sa pag-hijack ng boss at naghahanda silang tumugon. Nagmamadali ang koponan na pigilan ang pagsabog ng boss at nagtagumpay sila. Ang mga tauhan ni Joko ay nakunan at ang kanilang mga aksyon ay naitala sa video. Plano ni K-Bomb na ihayag ang katotohanan sa publiko para ay pakitang totoong nangyari ito. Gayunpaman, sa panahon ng mga kaganapang ito, si Kina General ng Commissioner ay malungkot na namatay mula sa lason sa kanyang inuming yogurt. Nagiging napakasikat ang video ng K-Bomb, mabilis na kumakalat at nakakakuha ng maraming like. Ang CCTV footage ng Rugal team ay nagpapakita sa kanila sa mas magandang liwanag, at sila ngayon ay kilala bilang Argus Hunters. Nag-record si K-Bomb ng isa pang video upang ipahayag ang kanyang kawalang kasalanan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sinisisi niya si Doc Ho sa mga krimen at gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Samantala, si Mina ay nakatanggap ng tawag mula kay Yiwon na nag-aalok ng impormasyon kapalit ng proteksyon. Sinubukan ni Moonkal na patayin sila sa utos ni Doc Ho, ngunit sa halip ay pinatay ni Choi Yong si Moonkal. Tinanggap ni Mina ang alok at pumunta ang team para iligtas si Yiwon. Natalo nila ang mga alipors at hinanap ang katawan ni Moonkal bilang ebidensya. Ang kredibilidad ng koponan ay nadagdagan ng malaki kapag ang isang bata na ang ama at pamilya ng abogado ay iniligtas ng Team Rugal ay nag-record ng isang video na nagpapasalamat sa kanila. Ang kanyang taos-pusong mensahe ay umaalingongaw sa publiko na ginagawang mas sikat ang Team Rugal at nagpapabuti ng kanilang imahe. Sa isang madilim na twist, pinatay ni Doc Ho si Director Ko na nakitang wala ng gamit para sa kanya. Pagkatapos ay pinilit niya si Dr. O na tulungan si Min Chun na plano niyang gamitin sa masasamang bagay. Sinurpresa ni Doc Ho ang lahat sa pamamagitan ng paghiling sa pulisya sa lahat ng tao na protektahan siya mula kay K-Bomb. Nakipag-usap siya kay Officer Moonbok at nakipagdeal para aminin kung haharapin siya ni K-Bomb. Nakipag-ugnayan si Officer Moonbok kay K-Bomb at sinabi sa kanya ang tungkol sa plano ni Deco. Hindi natakot si K-Bomb at nagpas siyang makipagkita kay Deco kahit na alam niyang maaaring mapanganib ito. Kapag nagkita sila, sabi ni Deco, bumagsak si Doc Ho, bumubulong na baka buhay pa ang asawa ni K-Bomb na si Jean. Ang balitang ito ay tumama ng husto kay K-Bomb dahil mahal pa rin niya ang kanyang asawa sa kabila ng lahat. Hinayaan niyang gabayan siya ng kanyang emosyon. Patuloy na tinutuya ni Doc Ho si K-Bomb, pinaniniwalaan siyang buhay si Jean. Ginagamit ni K-Bomb ang kanyang mga artipisyal na mata para subaybayan siya sa isang club. Ngunit pagdating niya doon, napagtanto niyang peke ang lahat at talagang nagagalit siya.
Sinimulan niyang suntukin ang may-ari ng club, ngunit dumating si Taewong para pigilan siya sa paglalayo. Kailangan ding labanan ni Taewong ang mga tauhan ni Joko na umatake sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito, kinuha ni Taewong ang isa sa mga lalaki, ngunit ito pala ay ang dati niyang kaibigan mula sa Argos. Nakilala nila ang isa't isa, at ang kanyang kaibigan ay umatras, hinayaan si Taewong na magpatuloy. Pinipigilan din ni Taewong si Ki-bum na saktan ang may-ari ng club. Nang maglaon, naisip ni Ki-bum kung paanong hindi niya talaga kinumpirma ang pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya, sinusubukan niyang maghanap ng higit pang ebidensya, ngunit wala siyang nakitang bago. Magkasama, hinarap ni Ki-bum at Taewong si Do-ho para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa nangyari kay Jin. Hinawakan nila si Do-ho habang tinutukan ng baril, at inamin niya na hindi niya at ang kanyang mga tauhan ang pumatay kay Jin. Pagdating nila sa apartment, nakita nilang paalis ang isang tao na may maskara ng kanilang organisasyon. Napatay na ng taong ito si Jin at sinabihan si Do-ho na tapusin ang trabaho sa pamamagitan ng pag-target sa mga mata ni Ki-bum. Iniisip ni Do-ho na maaaring si Do-ho ang nagpadala sa taong ito, tulad ng ipinadala niya sa kanila. Hinarap ni Ki-bum si Do-ho tungkol sa pagpapadala ng taong pumatay kay Jin, ngunit itinanggi ito ni Do-ho. Nagpakita siya ng kamakailang video ni Jin na humihingi ng kaligtasan ni Ki-bum. Hindi sigurado si Ki-bum kung totoo o peke ang video, pero galit siya. Sinira niya ang lock ng selda at binyantaan si Do-ho na sabihin sa kanya kung nasaan si Jin. Nag-aalok ang Do-ho ng deal. Kung pinalabas siya ni Ki-bum sa selda hanggang sa susunod na araw, ipapakita niya kung nasaan si Jin. Samantala, nakikipag-usap si Mina kay Officer Moonbok para sa impormasyon. Nalaman niya na walang senyales ng pagpasok sa bahay ni Ki-bum na naging dahilan upang maging suspect siya. Sinabi ni Moonbok kay Chief Kunkol ang tungkol dito, at tila nag-aalala siya na malalim na tinitingnan ng team ni Rugol ang kaso ni Jin. Sa isang maliwanag na flashback, ipinakita na si Moonbok na sumusunod sa utos ng hepe, ay sinaksak si Jin upang protektahan siya at si Ki-bum mula kay Do-ho. Idineklara ng hepe na patay na si Jin. Ngunit palihim siyang dinala sa ospital. Nakita ni Jin ang balita na binansagan si Ki-bum bilang isang mamamatay tao at hindi nagtiwala sa mga pangako ng hepe. Nakatakas siya sa ospital, iniiwasan ng pagsisikap ni Chief Kunchol na mahanap siya. Ang plano ng hepe na panatilihing ligtas ang mag-asawa ay nauwi sa pagkawala ni Jan. Sa kasalukuyan, ang ibang mga kriminal, malamang na nagtatrabaho para kay Choi Yam, ay inilalagay sa kalapit na selda kasama si Do-ho. Nandito daw sila para puksain siya. Isang away ang sumiklab at mahusay na ipinagtanggol ni Do-ho ang kanyang sarili. Ikaw Yiwan ay dumating sa istasyon ng pulisya, nagalit kay Do-ho dahil sa pagkasira ng reputasyon ni Argo. Sinabi sa kanya ni Do-ho na gusto niyang kontrolin ang isang tao, at ang isang tao ay si Ki-bum. Kinabukasan, inilabas ni Moonbok si Do-ho sa selda para sa paglipat. Nang walang lead sa kinaroroonan ng kanyang asawa, nagpa siya si Ki-bum na sundan si Do-ho. Pinahinto niya ang sasakyan ng pulis, pinawalan ng kakayahan ng mga opisyal, kasama si Moonbok, at umalis pagkatapos ng lokasyon ni Jin. Gaya ng inaasahan, ipinagkanulo ni Do-ho ang kanilang kasunduan at muling sinubukang patayin si Ki-bum, na napapalibutan ng isang grupo ng mga mersenaryo. Nasa matinding panganib si Ki-bum hanggang sa dumating si Taewong sa tamang oras para tumulong. Matapos harapin ang mga umaatake, ipinagpatuloy ni Ki-bum ang kanyang paghahanap kay Jin, habang dinadala siya ni Do-ho. Sa wakas ay nahanap na ni Ki-bum si Jin. At sa wakas ay muling nagtagpo, na isang pinakahihintay na sandali. Gayunpaman, tumindi ang tensyon na magring ang telepono ni Jin. Binalaan ni Do-ho si Ki-bum na manatili sa likod o sasaktan niya si Jin. Tina-target ng mga sniper sa mga kalapit na gusali si Jin sa ilalim ng utos ni Do-ho, na muling naglagay kay Ki-bum sa isang mapanganib na sitwasyon. Ngunit dumating sina Guang Chao at Mina at pinabagsak ang mga sniper, dahilan para tumakas si Do-ho. Sa pamamagitan ng isang earpiece, binyantaan ni Do-ho si Jin na ibunyag kung ano ang kanyang ginagawa sa pagkawala ni Ki-bum, na binanggit ang tahasang nilalaman. Palibhas ay nahihiya at gustong iwasang makitang maling babae sa paningin ng kanyang asawa, tumakbo si Jin sa harap ng isang kotse, sinusubukang wakasan ang kanyang buhay. Nakalulungkot, pumanaw si Jin, iniwan si Ki-bum na mag-isa muli. Sa sobrang stress, nagmalfunction ng artipisyal na mata ni Ki-bum, na naging sanhi ng pagsabog at pagtulo nito. Paggising niya, hinarap niya si Chief Kunchol tungkol sa pagsira sa kanyang buhay. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.